Alisin na po ng COMELEC ang higit 4.2 milyong rehistradong botante sa voters list. Para ipaliwanag yan, nasa linya na si COMELEC Spokesperson Director John Rex Laudianco. Attorney Laudianco, magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Algio, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Punto Asentado po sa Radyo Pilipinas. Good morning po. Okay. Pakipaliwanag niyo po ito, Attorney Laudianco, anong dahilan at alisin itong 4.2 milyong botante sa voters list? Tama po, no? To Opo. be exact, 4,239,483 Okay. na botante. Ito po ay bunsod ng pagsasagawa po ng Section 27 ng Republic Act 8189. Ang isang tao po kasi na hindi nakaboto ng magkasunod na dalawang eleksyon o higit Oho. pa, ay kailangan po ayon sa batas na i-deactivate ng COMELEC. Ito Okay. ay para patunayan po siguro sa kanilang pamamagitan ng reactivation. Buhay pa ba ang taong ito? Nandito pa ba sa Pilipinas? Siya ba talaga ay dito pang bumpot ng moto? Meron din pong ilang pagkakataon, kasama po dyan, mahigit 1,000 rin po dun sa 4.2 million na yan, Sir Aljo, ang pinatanggal ng korte, meaning ito po ay napa-exclude via petition for exclusion sa korte, napatunayan na hindi sila kwalipikadong maging botante. So ito po ang mga dahilan bakit po tayo magtatanggal at magde-delete dito po sa ating voters list. Hindi na ba pwede appeal yan na sila ay mag-apply uli as botante? Yun pong na-deactivate, simple lamang po ang proseso niyan. Okay. Dalawang bagay po. Pwede pong pumunta sa anumang registration sites ng COMELEC, yung tinatawag na Register Anywhere program, o kaya po dun sa opisina ng COMELEC na nakakasakop. Hindi na po kailangan mag-register uli. Yung parehong form, i-check lang po yung reactivation, ano? Yun po ay gagawin lang namin, hindi na kukunan muli ng biometrics ng litrato, ng pirma at iba pa kasi kailangan lang po masumpaan ito sa aming election officer. Doon naman po sa walang oras na pumunta sa aming election officer, pwede po kayong mag-email dun sa aming election officer ng parehong form na na-scan, na filapan. At nang sa gayon, kayo po ay makontak ng aming election officer makapag-set up ng online video conferencing para sa harapan po niya ay makapanumpa kayo. Pinadali po ito ang proseso na ito. Yung mga botanteng nakapagboto naman last presidential election pero hindi nakaboto nitong barangay election, pwede ho ba silang bumoto uli next year, 2025 election? Pwedeng-pwede po dahil Okay. ang tinatakda po ng batas ay dalawang magkasunod ka dapat o higit pa na eleksyon na hindi nakaboto. So kung nakaboto naman po siya noong 2022 elections, wala pong problema yan. Kahit hindi pa siya nakaboto noong barangay elections, ay makakaboto po siya sa parating na 2025 elections. Iyan ba ibig sabihin nun nakapag-biometrics na rin sila? Karamihan po na natanggal natin dito ay nakapag-biometrics na dahil yung pong mga wala pang biometrics ay po natin noon pa. Pero kung sakali man po ay merong kailangan kunan, maaring ito po ay siguro may smudges o malabo yung kanilang ilang fingerprints. Pero the rest naman po, ang ating litrato, malinaw po yan dahil sinisiguro natin na bago umalis ng punto ng rehistro, maayos ang larawan ng bawat botante. So lahat ng mga rehistradong botante na nakapagboto naman to consecutive na mga eleksyon o kaya last presidential election, yan po'y makakaboto next year kahit na hindi po sila nakapag-biometrics. Tama ho ba? Lahat po ng Okay. registered voters natin, Registered. Sir Aljo, ay naka-biometrics na po mula po nung Okay. in-implement natin yung mandatory biometrics law po. Sa lahat na ito, lahat na ng mga botante. Lahat Tama, po ng tama. botante ay may biometrics na po. Ilan ho ang, gaano po kadami sila? Kami pala, na mga botante nakapag-rehistro na at dumaan dyan sa tinatawag na biometrics. Lahat po tayo, no? Nung 68 million po tayo 68 noong 2022 at inaasahan nga po namin na madadagdagan tayo ng 3 milyong bagong botante. Baka po umabot tayo ng around 70 to 71 million by 2025. Yan pong lahat na yan ay nakuhanan po ng biometrics, ng larawan, ng fingerprints at ng kanilang mga pirma. Okay. Itong hindi nakapagboto ng 2 consecutive na eleksyon, kailan sila alisin para makahabol naman itong 4.2 milyong voters na makapagparehistro uli? Sa punto po ng ma-discover ng COMELEC sa aming records, natanggal na po sila na deactivate. Kaya nga po ang payo natin sa ating mga kababayan, kung alam mo naman po na hindi ka nakaboto ng dalawang eleksyon na higit pa, ay i-confirm mo po yan sa aming opisina at nang sa gayon, makapag-apply ka na rin ng registration. Nakita rin po namin, Sir Aljo, no? Karamihan po ng dahilan kung bakit hindi nakakaboto ang ating mga kababayan dahil sa ibang lugar na po sila nakatira. So maisasuggest din po namin sa inyong pagpapareactivate, sabayan nyo na po ng transfer ng sa gayon, kasi sa 2025, dun na kayo sa lugar kung saan kayo nakatira, boboto po.
Maraming salamat, COMELEC spokesperson, Director John Rex Laudianco. Good morning. Maraming salamat po.